Isang fetus na binalot ng plastic at retaso ang natagpuan sa compound ng isang simbahan kagabi. Nagpapatrol, Rafi Santos. Itinuturing na isa sa pinakasagradong lugar ang Our Lady of Grace Church sa sentro ng Caloocan City. Pero kagabi, tila na baliwala ito matapos matagpuan ng isang fetus sa loob mismo ng bakuran nito. Balot ito ng plastic at iniwan malapit sa gate ng simbahan habang kasagsagan ng misa. Napansin na lang ng gwardiya ang kahina-hinalang plastic habang isinasara ang pintuan. So nung ipinadla ko na po, napansin ko yung plastic, anong laman, kinuha ko, turn over ko doon sa head guard namin. Balot rin ng retaso ang fetus. Awa naman ang naramdaman ng gwardiya sa sinabit nito. Kasi balot na balot po ng maganda pagkabalot eh. Tinanggal talaga nila yung tali. Doon na nakita yung fetus nga po. Isang pangalan na nakitang nakasulat sa pinagbalutan sa fetus. Hinala din ng mga tao doon, malamang residente ng lugar ang nagtapon dito. Dahil pangalan ng isang sikat na grocery doon ang nakatatak sa plastic. Ayon sa mga tanod, hindi itong unang beses na may nagtapon ng fetus sa simbahang ito. Yung iba sa kanal na lang inuhulog yung sa likod ng simbahan din. Inilibing na ang fetus habang pinaghahanap pa ang magulang nito upang masampahan ng kaukulang kaso. Rafi Santos, Patrol ng Pilipino. Hindi naging madali para sa Miami Heat ang makuha ang kampyonato sa NBA ngayong taon. Binahagi naman ng kanilang Phil-Am head coach na si Eric Spoelstra ang naging inspirasyon at sikreto ng kanilang naging tagumpay. Mula Miami, Florida, exclusive nagpapatrol si TJ Manolo. 4 na araw na nakalipas mula maging NBA champions ang Miami Heat ni Phil-Am coach Eric Spoelstra at kay Rami nagko-congratulate at pumupuri sa kanila. Mga US celebs sa Twitter nagbigay pugay. Maging si US President Barack Obama, tinawagan mismo si Coach Spo mula sa Air Force One para i-congratulate siya at ang Heat. It hasn't totally sunk in yet, that we're champions. But I'm sure we'll get used to it in the next few days. Pero nung nagbalik tanaw si Coach Spo, inamin na niya ngayon na napakasakit daw ang naranasan niya at ng buong team sa pagkatalo nila sa Dallas sa finals nung isang taon. We all went through an incredible amount of professional pain last year. It was heartbreaking. Nagpaka-humble si Coach Spo at nagkonsulta sa maraming coaches at maging sa isang college football coach. I wanted to meet with as many coaches. That took me to Eugene, Oregon. The football coach. Yeah, he has a really unique, explosive style of brand of football that I thought was interesting, that I could relate to our team. Isa din sa naging susi nitong taon ay ang pag-improve pa ni MVP LeBron James. Maging ang MVP, nagpatungo naman sa isang NBA legend at Hall of Fame center na si Hakeem Olajuwon. His idea was the whole Hakeem thing. That was all his. All we talked about in our final meeting was we were going to have to develop a post-game. He not only embraced it, he took that to a whole nother level. Bukas tuloy-tuloy pa rin ang selebrasyon ni na Coach Spo at ng Heat sa kanilang official championship parade kung saan ikutin nila ang downtown Miami papunta sa isang grand party dito mismo sa loob ng American Airlines Arena. TJ Manotok, Patrol na Pilipino, Miami, Florida. Walang hanggan talaga ang pag-ariba sa ratings ng teleseryeng Walang Hanggan. Pumalo ito kamakailan sa pinakamataas na mahigit 43% o halos kalahati na ng Pilipinas ang tumututok. Ang isa naman sa mga bida ng teleserye na si Coco Martin, tampok sa cover ng magazine. Narito ang report. Cover boy sa July issue ng Star Studio Magazine ang aktor ng dekada at bida ng top-rating teleseryeng Walang Hanggan na si Coco Martin. Ito ang kauna-unahang solo cover ng aktor para sa magazine kung saan inilathala niya sa 40-page tell-all special ang kanyang pinagmulan, mahirap na nakaraan at kung paano niya naabot ang tagumpay bilang isa sa pinakamagaling na aktor sa kanyang henerasyon. Dito'y kinuwento ni Coco ang pagiging lola's boy, ang karanasan na maghiwalay ang kanyang mga magulang at palaging napapaaway nung siya'y estudyante pa. Ibinahagi rin niya kung paano umibig ang isang Coco Martin. Uuwi na po tayo.
Pati na rin ang kanyang pananalita na may lisp, ang kanyang mahirap na karanasan na magtrabaho bilang janitor sa ibang bansa. Kung paano siya nadiskubre at ang mga ginawang indie films, kabilang ang Kinatay kung saan nanalong Best Director si Brillante Mendoza sa Cannes Film Festival. Hanggang sa kanyang iba't ibang ginampanan ng mga karakter sa telebisyon at ang kasalukuyang role bilang si Daniel sa Walang Hanggan. Buong puso rin nagpapasalamat si Coco sa walang sawang pagsubaybay sa serye na consistent na namamayagpag sa ratings. Nitong Huwebes lang pumalo ang ratings ng Walang Hanggan sa 43.4%. Kaya naman pati ang mga bidang sina Melissa Ricks at Joe M. Bascon, abot langit ang pasasalamat sa tagumpay ng serye. Speechless. Siyempre, sobrang saya. Sobrang happy. Gino-joke-joke lang namin na parang Grabe naman aabot yung tayo joke-joke na 50 daw, 50. Papaparty kami pag umabot ng 50. Ni-reveal naman ni Melissa at Joe M. sa contract signing nila sa Kapamilya Network ang nalalapit na pagpasok ng karakter ni Yula Valdez. Excited na parang medyo natatakot din. Kasi, di ba, she's back for a vengeance at kung anong gagawin niya. Pati kami nabibigla kami sa taping kung ano yung mangyayari, kung ano yung mga pasabog, kung... Actually, si Miss Yula hindi pa natin nakaka-eksena. So excited kami makasama siya. Asahan daw na mas marami pang mga revelasyong mabubunyag at lalo pang magiging maaksyon ng mga susunod na pangyayari sa Walang Hanggan. Para sa Elisa, ano kong hinahanap Nakita na siya Tatagal matagal ka. na. Nasaan ka, Kung Elisa? kung mga 5 taon, tatagal pa yung programa. Welcome back, kuya. Ay, thank you, thank you. Ayaw mong magsabi kung saan ka nang galing. Pinuntahan ko si Mali. Si Mali, sa Manila Zoo. Isang linggo ka ron, Kasi Correct. hinahanap ko ng manicurista para tanggalin yung cuticle. Isang linggo ka ron, kuya. Isang linggo ka ron, Sandi ako sa loob ng Manila Zoo. Kaya pala, Nakadate niya, amoy. Amoy elepante. yan po Amoy mga Manila balik. Zoo ka, ha? Amoy elepante. Hindi, mukhang ayaw kang sabihin. Huwag na. Oo. At yan po mga balitang nakalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Mas pusoy ka talaga, ha? Kami ang mga patrol ng Pilipino hanggang bukas. Sarap magbakasyon. Pwede bang sa isang linggo ulit? Kung sasabihin mo sa amin kung saan ka pupunta. Maraming salamat at magandang gabi, bayan!